Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong taong ito. Baka sabihin kinakalimutan na natin ito. Pag-usapan ho natin itong taong ito na kung saan ay ito ang dahilan, nagsimula kung bakit nagkandaleche-leche usaping politika rito sa Pilipinas. Ipakilala ho natin, dating President Rodrigo Roa Duterte. Dati nating presidente, palakpakan natin. Natin presidente sa kasamang palad. Ito mga kababayan, pag-usapan ho natin ito. Baka kasi nagtatampo itong mga grupo ho ng mga DD shit, mga DDLS, mga DDS. Baka magtampo sila kung bakit hindi na ho natin tinatalakay itong kanilang tatay nila. Ano na kaya itsura nito, no? Kasi sabi nila butot balat, tas long hair, no? Ewan ko, anong ano yun, anong kalalabasan nun? Butot balat, tas long hair. May mga kumakalat na issue, balita. Tulad ho na makikita nyo ho dyan sa screen. Ito. Post ho ni UE Red Unit. Ayan o. Breaking news. Rodrigo Duterte will be released from ICC detention on February 30. May green heart at kamao. Magdiwang mga DDS. Pag tinignan nyo ho dyan sa like, nakakuha ho ng 7.9 na like. Comments is 693. Share 274. Ewan natin, baka mas marami na ngayon yan. So, ibig sabihin ho, mga kababayan, marami hong naniwala dito. Maraming naniwala. Meron pang isang video kumakalat. Pinapakalat ho ito ng mga DDS. Ito po. Lalong-lalo na ang mga Duterte diehard supporters dahil nanalo na kayo. At nakatakda nga siyang i-release sa February 30, 2026. Markahan sa kalendaryo, February 30, 2026, ang pagdating ni ex-President Rodrigo Roa Duterte. Ito breaking news, na-dismiss na ang kaso ni President Rodrigo Duterte sa ICC. Napakagandang balita yan, kaya mag-celebrate na kayo, lalong-lalo na ang mga Duterte diehard supporters dahil nanalo na kayo. At nakatakda nga siyang i-release sa February 30, 2026. Markahan sa kalendaryo, February 30, 2026, ang pagdating ni ex-President Rodrigo Roa Duterte. Ayan ho. Ito breaking news, na-dismiss na ang kaso ni President Rodrigo. Pinapakalat ho ng isang, DDS vlogger ba ito? Gumawa ng video, breaking news, agarang pagpapalaya kay ex-President Duterte, kinumpirma ng ICC daw. Ayan. At sabi, i-release daw ng February 30, si Digong. Tapos sabi niya pa rin, ang pagdating, ano ba? Ang gulo, i-release pagdating. Nakatanggap ho ito ng 9,000 mahigit na reaction, comments, 5,000 plus, share, 511. So, marami yung naniwala ho rito na kanilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte, especially kay Digong. Anong nakakatawa dito? Ang nakakatawa ho rito, okay ito kasi inuusog nila. At saka yung mga ganitong klaseng pahayag, mga kababayan, hindi ho tayo ang naloloko nito. Kung gagamitan ho natin ng utak, isip, itong mga ganitong klaseng post, pahayag ng sarili nilang mga kakampi, hindi ho tayo ang biktima rito, naloloko. Ang naloloko ho rito, ang biktima ho rito, sila rin. Yung mga follower din ho ni Digong. Kasi isipin nyo, bakit nyo malalaman ang release ni Digong is February 30? At na-dismiss na raw ho ang kaso ni Digong. Bakit madi-dismiss? According nga dyan kay Attorney Conti, didinggin ang kaso ni Digong about sa crimes against humanity
ay nasa 8, 10 taon. At paano madidismiss yan? Si Bato de la Rosa ka, uhulihin pa. Ha? So, ano talaga itong mga grupong ito, mga kababayan? Talagang ang sinasaktan din nila, ang pinapaasa din nila, ang niloloko nila, ang pinipake news nila, mga kasamahan din nila. O siyempre, ano mangyayari niyan? Di aasa itong mga ito, yung mga taga-subaybay, mga nagmamahal kay Digong, mga sumusuporta dyan ng mga kakarampot. Aasa yan, na 30, mark calendar na raw. Ba't yung mark calendar, hindi ba mahirap matandaan yon February 30? Diba? Oh. So, ito nakakatawa rito. Wala namang February 30. February 30 ba ngayon? Ewan ko, February 30 ba ngayon? Baka meron nga naman. Teka lang, kasi minsan meron eh. Tignan natin kung may February 30 ho ngayon, mga kababayan. Asa na ba yung, ano natin? Kalendaryo natin. Tignan natin dito sa kalendaryo natin kung may February 30 ngayon. February 30. Wala February 30. Nangyari sa inyo. So obvious na, inano ko lang, kumbaga pinarang ko lang ito mga DD shit. pinarang ko lang ito mga DD shit, mga kababayan. Okay, ano ba itong update dito kay Digong? Ano ba update dito kay Digong? Pakinggan natin. Ano na ba update dito? Fit to stand trial o kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court, kaya ni Duterte na lumahok sa mga proceeding para sa hinaharap niyang crimes against humanity kaugnay ng Duterte drug war. Nakatakdang magsimula ang confirmation of charges sa February 23. 3 independent medical expert ang sumuri kay Duterte matapos silingin ng kanyang kampo na wag na ituloy ang mga proceeding dahil sa hindi umano nito kayang lumahok. Ibinasura na ang hiling dahil batay sa medical assessment ng experts panel. Kumbinsido ang chamber na kaya ni Duterte na igiit ang kanyang procedural rights o mga karapatan at kaya niyang lumahok sa pre-trial proceedings. Hinihintay namin ang pahayag ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tungkol sa desisyon ng pre-trial chamber. Ayan ho, mga kababayan, according ho sa ICC, chinik ho nila si Digong, chinik ho yung utak. Ay, fit daw ho ito. Nasa tamang pag-iisip, itong si Digong para makilahok. Diyan ho siya ginagawang hearing ng kanyang kaso, Crimes Against Humanity. Kasi nung mga nakaraang taon ho, bago ang Kapaskuhan, ito hong mga kagrupo ni Digong, especially ho yung si Harry Roque, si Manay Roque. Si Mr. Harry Roque. Ito raw si Digong parang na raw, nahihibang na. Hindi na raw hupit. Wala na raw kakayan para umatin ho ng hearing, kaya po pwedeng ipauwiin na lang daw ho ito. Alam niyo naman ho ito si Digong, baka may ginagawang drama-drama sa loob, baka naggagagano, nag-uulya-ulyaninan. Na-acting ito di ba naalala niyo dati may mga pahayag ito na pag dumarating daw yung mga kalaban niya para kaawaan siya, magpipilay-pilayan. Maraming acting to. Maraming decoy, maraming pambablap ginagawa ito. Kaysa daw paikutin niya lang daw ang ICC sa kanyang mga palad. So, hindi pumasa sa ICC.
chinek mismo, malamang yan ng mga doktor. Mga doktor dyan sa ICC. Kung talagang ito fit pa ang kanyang pag-iisip na umatin dyan sa hearing. Kasi nga, kapag hindi na fit, wala lang kakayahan sumagot yan dyan sa mga tanong. So, ano mangyayari? Kung mag-uulyan-ulyanin yan. Ang mahirap dyan, mga kababayan, kahit merong medico-legal or merong silang mahak na dokumento, na-check nila na si Digong, nasa tamang pag-iisip pa. Ang mahirap niyan, pag sa hearing, baka gumawa ng drama-drama, mag-ulya-ulyanin. Kung ano-ano sabihin. Baka sabihin sino ako? Anong pangalan ko? Ba't ako nandito? Anong nangyayari? Ano mahirap dyan? Ayan. So, hindi totoong sa February 30. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.